Ngayong araw ng Martes, December 2, bago mag-showtime, formal nang naghain ng kasong qualified theft or pagnanakaw ang actress na si Kim Chiu laban sa kanyang nakatatandang kapatid na si Lakambini Chiu o mas kilala sa showbiz na Ate Lakam. Ayon kay Kim at sa kanyang mga abogado, ay meron silang na-discovering serious financial discrepancies sa negosyo ni Kim na hinahawakan ng kanyang kapatid na si Lakam. Ayon, sa abogado ni Kim, si Lakam ay mayroong management position sa negosyo ni Kim. Bagamat hindi na idinitalye pa ng abogado ni Kim kung magkano ang nawawalang pera. Pero ayon, sa mga lumabas na ulat, aabot umano ito ng 100 milyong piso. Matatandaan na last year nang naipaulat na sumama ang loob ni Kim sa kanyang Ate Lakam dahil umano sa nawawalang pera ni Kim na ayon sa mga balibalita ay naipatalo sa sugal o kasino ng kanyang ate. Narito naman ang komento ng mga netizens. Nakakalungkot naman na balita. 20 taon binuno niya sa industriya at para maging provider sa family niya. Tas ganyan ang nasapit niya. Grabe, mahal na mahal niya yan si Ate Lakam niya. Parang nanay na niya yon, yung grabe lungkot niya nung ma-ospital si Lakam. So sad this happened. Stay strong, Kimi. OMG, bakit humantong sa ganito? To think na magpapasko, sana maayos pa nila out of court. Mahigpit na yakap sa'yo, Kimi. Talagang sadyang iba na ang mundo, talamak ang corruption at nakawan. Di na tayo magtataka if ibang tao, gobyerno, nakawan tayo. Eto nga ultimo ate. Kapatid si Lakam na gawang pagnakawan si Kimi. Nakakalungkot kasi ang bait na kapatid ni Kimi. Always sad when family issues spill into the public. This is exactly why going into business with relatives is so risky. When things fall apart, relationships get shattered too. And of course, Ogie Diaz was the first to report it.